Noong mga panahong nagpupugay pa ang mga tao kay Jade Emperor, abala pa rin si Wang Feng sa pagmamasid sa isang halaman na parang sedum at napangiti ng nakakaloko. Nakita ni Li Tianxin ang ngiting ito at tila may napakalaking bagay na mangyayari, kaya't baka sa kanyang mukha ang matinding takot. Bumalik sa kasalukuyan, nagsimula ng pumasok sa loob ng Divine Relic Ground ang mga kalahok sa Grand Tournament. Kasabay nito, may kumukulong kaldero na nagbubuga ng makapal na usok. Ang kalderong iyon ay pagmamay-ari pala ng grupo ni Wang Feng. Ang ibang mga tao ay abala sa pakikipagkumpetensya para sa posisyon, habang ang grupo niya ay naglatag ng iba't ibang pagkain para magpahinga at kumain, na parang nagbakasyon sa isang resort. Itinuro ni Li Qing ang Divine Relic Ground habang kumakain ng tinapay at sinabi, "Sektang pinuno, dapat na rin tayong pumasok sa Divine Relic Ground." Nag-aalala ako dahil 3 araw lamang ang tagal ng Grand Demon Sealing Tournament. Kung hindi tayo magmadali, maaaring mapatay ng mga henyo mula sa ibang sekta ang mga demonyong nilalang doon na magiging problema. Umiti ng may kumpiyansa si Wang Feng at sinabing magmadali. Kung mapatay na ang mga demonyo pag nanakawan natin ang mga henyo, bakit tayo magsasayang ng lakas sa mga hamak na demonyong iyon? Napatango si Li Qing at sinabing, tama nga. Maaari nating pagnakawan ang mga henyo. Sektang pinuno, tunay niyang karapat-dapat kang maging pinuno ng Immortal Ascension Sect. Napakatuso. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang magtama ang kanilang mga mata, na nagpapahiwatig ng isubukan mong magsalita pa, at ipapakita ko sa iyo. Naintindihan ni Li Qing ang ibig sabihin at nagbago ng sinabi, hindi pala, napakarami mong alam at napakatalino. Habang nagkakasiyahan ang grupo, may narinig silang yabag ng paa. Yumuko si Li Tianxin ng may paggalang at nagpakilala. Ako si Li Tianxin mula sa Heavenly Heart Sect, bumabati sa sektang pinuno at sa mga kapwa ko. Lumingon si Wang Feng at masayang nagtanong, ano ang sadya mo sa akin, binibining Li? Kasabay nito, dumating si Ling Fiyu na may dalang termos ng tubig para magtimpla ng inumin. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Li Tianxin at nagpakita ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nais kong sumali sa Immortal Ascension Sect. Sana ay pagbigyan ako, sektang pinuno Wang. Nagulat ang mga disipulo sa narinig nila at napatitig kay Li Tianxin. Dahil dito, natapon ni Ling Fiyu ang mainit na tubig sa kamay ni Wang Feng, kaya't napasigaw siya sa sakit at naibuga ang tubig sa kanyang bibig. Habang hinihipan niya ang kanyang kamay para maibsan ang sakit, nagtataka siyang nagtanong, hindi ka ba kabilang sa isang nangungunang sekta tulad ng Heavenly Heart Sect? Bakit mo gustong sumali sa Immortal Ascension Sect? Sa kanyang isipan, kahit na nagsinungaling ako na ang Immortal Ascension Sect ay isang nakatagong malaking sekta, hindi naman siguro basta maniniwala si Li Tianxin at gustong sumali sa atin. Nagpakita ng kalungkutan sa kanyang mukha si Li Tianxin at nagsabing, hindi ang aking talento sa paglilinang ang nakita sa akin ng Heavenly Heart Sect, kundi ang aking itsura. Gusto lamang nila akong gamitin para umakyat sa poder ni Jade Emperor, ang prinsipe ng Radiant Sun Empire. Bahagyang nagulat si Wang Feng sa kanyang narinig, ngunit nanatili siyang kalmado at uminom ng tubig bago nagsalita. Kahit na gamitin ka ng Heavenly Heart Sect, sapat na ang pagiging prinsipe para sa iyo, hindi ba? Sumagot si Li Tianxin ng tapat, kung makikipag-alyansa sa isang marangal na prinsipe, hindi bale kahit na gamitin ako ng sekta. Ngunit hindi inaasahan ng Heavenly Heart Sect na ang prinsipe ay maganda lamang sa labas, ngunit bulok sa loob. Nakinig ng mabuti ang lahat sa sinabi ni Li Tianxin. Napanganga si Wang Feng at napabulalas, ano? Pagkatapos marinig ang kwento, isinubo ni Li Qing ang buong kamote sa kanyang bibig para makinig ng mabuti. Ipinagpatuloy ni Li Tianxin ang kanyang kwento, minsan, naimbitahan ako sa palasyo, ngunit nagkamali ako ng pasok sa silid ng prinsipe. Nakaramdam ako ng kakaibang aura sa loob. Ang mga dekorasyon sa silid ng prinsipe ay naglalabas ng aura na nagdulot ng pagkabalisa at takot. Ang mga dekorasyon ay pawang mga figura ng mga babaeng naghihirap, nasasaktan, sumisigaw, at nawawala ng pag-asa sa isang bagay na nakakatakot. Ang pinakakakilabot ay ang upuan ng prinsipe.
Lumapit si Li Tianxin sa upuan at hinawakan ito habang nagtataka kung ano ito. Maya-maya pa'y may narinig siyang yabag ng paa, kaya't nagtago siya sa likod ng upuan. Si Jade Emperor pala ang pumasok, at habang naglalakad ay kinakausap niya ang kanyang sarili, Li Tianxin, ang pinakamagandang babae sa Heavenly Heart Sect. Pagkatapos sabihin ito, umupo siya sa kakaibang upuan at itinaas ang isang bagay na kulay berde sa kanyang kamay at sinabi, "Kailan ka kaya mapapasa akin?" Noong una, akala ni Li Tianxin ay ordinaryong upuan lamang ito, hanggang sa inilagay ng prinsipe ang isang marka sa upuan. Nang sandaling iyon, natuklasan niya na ang upuan ay buhay. Sumandal si Jade Emperor sa upuan at mumiti ng may nakakatakot na ekspresyon. "Magsama tayo magpakailanman," sabi niya. Naglabas ng nakakatakot na tunog ang upuan. Dahil dito, tinakpan ni Li Tianxin ang kanyang bibig para hindi sumigaw. Bumalik sa kasalukuyan, niyakap ni Li Tianxin ang kanyang sarili sa takot. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nalaman ko na may hawak na isang jade seal ang prinsipe na kayang gawing jade statue ang isang normal na tao. Ginagamit niya ito para gawing upuan ang mga babaeng gusto niya. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng grupo ni Wang Feng dahil sa karumal-dumal na ginagawa ng prinsipe. Sumimangot si Wang Feng at padabog na ibinaba ang kanyang tasa at napamura sa isipan, "Akala ko marunong nang maglaro ang mga tao sa syudad, pero hindi ko akalain na ang mga nasa palasyo pala ang tunay na eksperto. Kapag nadurog ko na ang Radiant Sun Empire, gagamitin ko ang demonyong prinsipe na iyon bilang handog." Nagtanong si Wang Feng, "Kung ganoon, bakit hindi ka nalang umalis sa Heavenly Heart Sect? Bakit kailangan mo pang magtagal?" Sinubukan ni Li Tianxin na magpaliwanag, "Nasa Heavenly Heart Sect ang lahat ng aking pamilya. Kung aalis ako, tiyak na papatayin sila." Nagtanong pa si Wang Feng, "Kaya gusto mong gamitin ang Immortal Ascension Sect para labanan ang iyong kapalaran?" Sumagot si Li Tianxin, "Tama. Walang ibang malaking sekta sa imperyong ito ang gustong kalabanin ang imperyo. Ikaw lamang at ang Immortal Ascension Sect ang makapagbibigay sa akin ng pag-asa." Ngumiti si Wang Feng ng may kumpiyansa at itinuro siya, "Anong karapatan mong hilingin na tanggapin kita? O sa madaling salita, ano ang halaga mo na magpapahamak sa akin na kalabanin ang Radiant Sun Empire para tanggapin ka?" Yumuko si Li Tianxin at mahinang sumagot, "Alam ng Heavenly Heart Sect na mayroon akong pambihirang talento sa paglilinang, ngunit hindi nila alam na ang lahat ng aking kultivat ay dahil sa mga elixirs na ginawa ko upang makatulong sa pag-unlad." Sabi niya sabay hawak sa kanyang dibdib at tumingin ng may kumpiyansa, "Sa totoo lang, ako ay isang ika-8 ranggong Grand Alchemist." Sobrang nagulat si Ling Fiyo at Mu Yunfei sa narinig nila. Sa edad na 20, siya ay isang ika-8 ranggong Grand Alchemist. Nagtataka si Wang Feng sa reaksyon ng kanyang mga disipulo. Bakit? Ganoon ba kahalaga ang isang ika-8 ranggong Grand Alchemist? Paliwanag ni Mu Yunfei, matagal na raw panahon ang nakalipas, dahil sa isang hindi malamang dahilan, nawala ang pamana ng mga alchemist, formation master, at iba pang auxiliary cultivation path. Kaya naman ang mga natitirang pamana ay napakabihira. Sa kasalukuyan, sa 3 imperyo, hindi higit sa 5 tao ang nakarating sa ika-8 ranggo bilang Grand Alchemist. Biglang napasigaw si Mu Yunfei, pero isang ika-8 ranggong Grand Alchemist sa edad na 20 ay napakabihira. Hindi pa ako nakakarinig ng ganoon. Tuwang-tuwa si Ling Fiyo at naisip niya sa sarili, hindi ko akalain na mayroong isang alchemist na may ganitong talento. Sa murang edad, nakarating na siya sa ika-8 ranggo at nagmamakaawa pa siyang sumali sa ating sekta. Pero para kay Wang Feng na may sistema, kahit na walang alchemist sa sekta, kaya pa rin niyang pataasin ang cultivation ng kanyang sarili at ng kanyang mga disipulo. Kaya naman nagkunwari siyang kalmado at sinabing, ang isang alchemist ay maaaring napakahalaga sa ibang malalaking sekta, pero para sa Immortal Ascension Sect, isa lamang siyang ordinaryong nilalang. Ayos lang kahit na mayroon at ayos lang din kung wala. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Hindi makapaniwala si Mu Yunfei sa kanyang narinig.
Tumalikod si Wang Feng at malamig na sinabing, umalis na tayo. Hindi lamang ang mga yon ang nagulat sa kanyang sinabi, kundi pati na rin si Li He. Kahit na ako ay isang Xuan Emperor sa nakaraan, handa akong tanggapin ang isang henyong tulad ni Li Tianxin. Pero hindi siya tinanggap ng sektang pinuno sa sekta. Lumapit si Li Qing kay Li Tianxin para aliwin siya, ayos lang, basta magsikap ka, at maging kasing husay mo kami, at ti. Hindi pa siya tapos magsalita, yumuko si Li Tianxin at humingi ng paumanhin sa pag-aksaya ng inyong oras. Sana ay huwag ninyong ipagkalat ang aking sinabi. Maraming salamat po. Tumalikod siya at umalis sa harap ng mga disipulo pero may sumigaw. Saan ka pupunta? Ang ibig sabihin ko ay pumunta ka sa Divine Relic Ground para sumali sa Grand Demon Sealing Tournament. Ngumiti si Wang Feng at itinuro ang kanyang sarili, payag na ako sa iyong kahilingan. Itinuro niya si Li Tianxin at mayabang na sinabi, simula ngayon, ikaw, Li Tianxin, at ang iyong pamilya ay poprotektahan ko. Kung may magtangkang saktan kayo, dudurugin ko sila. Kahit na ang Radiant Sun Empire ay hindi makakaligtas. Napatigil si Li Tianxin sa kanyang narinig. Lumapit si Li Qing sa kanya at masayang sinabi, bakit ka pa nakatayo? Diyan. Habang hindi pa nagbabago ang isip ng sektang pinuno, magbayad ka na para makapasok sa sekta.